Hello mga karelasyon. Kapag niloko ka ng taong mahal mo, madalas napapatanong tayo, bakit niya ginawa? Bakit parang biglaan na lang? Bakit parang wala lang sa kanya? Pero may isang katotohanan na masakit pakinggan, pero kailangang tanggapin. Ang panloloko ay hindi aksidente, hindi pagkakamali, hindi yung nadala lang siya. Ito ay isang desisyon at bawat desisyon meron siyang intensyon. Kaya mga karelasyon, ladies and gentlemen, kung nakaka-relate ka, manood ka. Part 1. Choice niya yun. Hindi ka nagkulang. Hindi ka niloko dahil hindi ka sapat. Dahil hindi ka sexy. Hindi dahil sa hindi ka mabait o sa hindi ka nag-e-effort. Niloko ka dahil pinili niya. Bago siya makipag-chat, may choice siya na tumigil. Bago siya makipagkita, may choice siya na umuwi. Bago siya magtago ng mga mensahe sa phone, bago siya mag-delete ng mga kung ano-anong kababalaghan sa kanyang telepono, may choice siya na magsabi ng totoo. Hindi niya pinili ang maging tapat. Pinili niya ang sariling kagustuhan kaysa irespeto ka. Part 2. Sinadya niya yon, hindi yung nadala lang siya. Maraming dahilan ang ibinabato o sinasabi ng mga manloloko. Sasabihin, hindi ko sinasadya, nadala lang ako, natukso ako, mahina kasi ako sa ganun. Ikaw kasi, wala ka ng time sa akin, napaka-busy mo. Pero isipin mo ito, ang nadadapa biglaan, ang panloloko paulit-ulit. May pattern, pagtatago, pagsisinungaling, pagdi-delete ng mga messages, pagiging defensive, at gaslighting. Hindi yon isang pagkakamali. Yan ay planado niya. Part 3. Bakit nangyayari or ginagawa ng taong manloko sa taong mahal niya? Eto, dahil alam niyang may tatanggap pa rin. Kapag alam ng isang tao na kahit anong gawin ko, babalikan pa rin niya ako. Nawawala yung takot niya na gumawa ng mga labag sa relasyon. Nawawala ang respeto. Eto pa yung dahil inuuna niya ang kanyang ego, hindi ang kanyang relasyon. Gusto niya na laging may validation mula sa ibang tao, lalong-lalo na sa opposite sex. Gusto niya lagi ng excitement, ng bagong thrill. Hindi nila iniisip yung sakit na maramdaman mo. Iniisip lang nila ang sarili nilang pasarap sa buhay at pakiramdam. Eto pa yung dahil hindi sila buo, kumbaga may problema sila sa pagkatao nila. Ang taong kontento, hindi nangangaliwa. Ang taong malinaw ang values, hindi nagkakaroon ng self-doubt at hindi gumagawa ng mga labag sa kanyang relasyon. Okay? Part 4. Huwag kang manatili sa ganyang relasyon. Bakit? Dahil hindi ka naman rehab center. Hindi mo trabahong ayusin ang taong sinira ang tiwala mo. Sinaktan ka ng alam niyang masasaktan ka. Ang pagmamahal, hindi isang training program o isang rehabilitation center, okay? Eto pa, dahil kapag pinatawad mo ng walang consequence, uulit-uli yan. Hindi masamang magmahal, kundi dapat kapag nagkamali ang isang tao, tinuturuan yan ng leksyon. Hindi pwede yung okay lang. Kapag nasaktan ka, ay kibit-balikat lang, lilipas lang yon. Hindi ganon. Dapat magkaroon ng consequence yung ginawa niya or else mamimihasa yan at paulit-ulit lang niyang gagawin. At eto pa, dahil habang tumatagal ka sa piling niya, mas bumababa ang self-worth mo. Unti-unti mong tinatanggap ang anxiety, doubt,
paranoia at takot. Hanggang sa isang araw, hindi mo na kilala ang sarili mo. Part 5, ang pinakadelikadong estado, ang nagbubulag-bulagan. Ito yung sitwasyon na alam mo na ang totoo, ramdam mo na ang kasinungalingan ng partner mo, pero umaasa ka pa rin. Natatakot ka na mawala siya sa'yo, takot ka na mag-isa, takot ka sa mga maaring mga resulta o mga pagbabago, takot ka na magsimula ulit. Pero tandaan mo ito, mas masakit ang manatili sa maling tao kaysa magsimulang muli na mag-isa ka, okay? Part 6, hindi ka masama kapag umalis ka sa isang relasyon na ganyan. Hindi yan pagiging madamot, hindi yan pagiging ma-pride, hindi yan yung hindi ka marunong magpatawad. Ikaw lang ay marunong maglagay ng hangganan, marunong pumili ng kapayapaan, marunong umalis kapag hindi na ligtas ang puso mo. Ang totoong pagmamahal may kasamang respeto. Kapag nawala ang respeto, wala ng kwenta ang relasyon. Part 7, kapag tinanggap mo ulit ang taong nanloko sa'yo, ano ang mensahe? Ang sinasabi mo ay, "Okey lang akong saktan, babalik pa rin ako." Huwag mong tanggapin ang taong nanloko sa'yo. Datapwa't palayain mo na 'yan, kaysa manatili sa ganiyang relasyon. Masakit ang ganitong mga pangyayari sa isang relasyon, pero kailangan mong palayain. Kailangan mong mamulat sa katotohanan. Hindi ka niya minahal at hindi mo responsibilidad na punuin ang mga pagkukulang niya, okey? 2,000 years later. So, mga karelasyon, tandaan, ang panloloko ay choice. Ang pananatili ay choice din. Piliin mo ang sarili mo. Hindi dahil galit ka, hindi dahil bitter ka, kundi dahil marunong ka ng magmahal ng tama, kasama ang sarili mo. Kaya ladies and gentlemen, kung nasa ganito kang sitwasyon, huwag kang magpaalipin. Huwag mong tanggapin na binabastos ka ng partner mo. Umalis ka na agad diyan. Huwag kang maghabol. Hayaan mo siya, okay? At ang lahat ng mga ganyang gawain ng isang tao, may balik din yan sa kanya, okay? So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.